magaling lahat sa kalokohan yan, magaling mag-PR yan. Kasi alimbawa ikaw, Banat Bay, sasabihin niya, kahit hindi mo siya kilala, Banat Bay, kaibigan ko yung kapitbahay mong si ganyan. Ganon siya eh. Ganon ba? Kaibigan ko yun ah. Doon, magaling siyang pumasok eh. Ganon ang ugali niya. Mahilig mag-name drop. Scammer. Hindi. Hindi ko alam kung paano yung term, pero gagamit siya ng mga incident na para lang pasukan ka. Oo. At siyempre, gagaan ang loob mo. Masundan ko lang yung sinabi nyo, General, no? Yung mahina to si Katapang, wala siyang alam sa Bucor, wala siyang pamamalakad. Si Angelina, magaling. So, sa madaling salita, posibleng napapaikot sila dito at ang nagpapatakbo na dyan sa Bucor, talagang hands-on dyan, nasa ibaba, si Angelina. At kung ano man may bulilyaso dyan, lumalapag kay Angelina. Oo, tol, kasi marunong nga yan, galing ng BJMP yan, magaling sa kalukuhan naman din yan. Alam niya yung yung weaknesses ng mga PDL, alam niya yung mga pangangailangan ng mga PDL, doon siya pumapasok. Nagbabait-baitan, tapos doon niya titirahin. Nakita niyo nung una itong si Katapang, sabi niya, i-text daw nila siya, i-text nila ako kapag may problema, parang ganun, di ba? Ibig sabihin, pinagbibigyan ng cellphone. Hindi naman tama yun sa trabaho sa jail. Hindi pwedeng magbigay ka ng cellphone. Naglagay pa ng wifi. Hindi naman ganun. Putang ina. Sa tagal ko nag-retire na nga ako. Putang ina, sabi ko. Ngayon lang nangyari yan. Record holder sila. Lalagyan mo ng wifi, bibigyan mo ng cellphone, bibigyan mo ng tablet, puro lang sila nung bulilyaso na, saka sila nagpapalusot. Nakita nyo, bulilyaso, palusot. Ganon sila eh. Turo dito, bantag yun. Minana namin yan. Mga ganon. Ayan, sige, follow up tayo, DG Bantag, doon sa issue naman ng droga dyan sa loob. Kasi, di ba, nakita naman natin yung piniresent ni Senator Tolentino nung nakalagay sa hopya, sabi ni dininay yun ni Katapang at sinabi niya na yung mga maliliit na droga makakapasok gawa ng kalapate. Meron daw silang bagong modus na kalapate. Ngayon, sabi niya yung mga ganyang kalalaki na droga, hindi makakapasok yan. Naniniwala ka ba na hindi makakapasok DG Bantag yung ganong kalaking droga, isang hopya, yung buhay na baka nga nakakapasok? Oo. So, alam mo kasi ang ginawa kasi nila, 'di ba? Tinanggal nila yung patrol. Wala nang eyewitnesses sa kalukuhan. Tapos, sino ba yung gwardiya nila? Di kakutsaban na rin nila. Dumidire-diretso yung baka dun sa sa gate kung saan sila pinapadala, 'di ba? Kahit paharap-harapan yan, nakita nyo yung beer? Dati, grabe talaga, grabe. Dati nung hinuli daw nila yung Red Horse, o di sige sabi nila si Bantag yan, yung team ni Bantag, tapos nagpasok sila ng beer, okay lang eh. Kasi wala daw alcohol content. Ang gagaling nila. Alam mo, ito ang mali kasi sa Bucor. Ang nagiging head dyan, na-appoint yan kasi retired. So, itong trabahong ito ay bonus na lang. Kasi nakita nyo, dati siyang AFP chief. Nag-retire na yan, nakuha niya kung anong retirement, pay niya. Nag-pension na yan. Tapos ilalagay uli siya doon, hindi pangising-ising walang yan. Kasi pera na lang, bonus na lang ito eh. Magkabulilyaso ako dito, kahit anong gawin kong kagaguhan dito, okay lang. Kasi wala, retired naman na ako eh, bonus na to eh. Nakukuha nyo, tol? Dapat talaga, hindi. Oo, hindi dapat linalagay dito yung mga retired. Dapat yung mga bata pa o kaya galing sa Bucor, kung mayroon sanang maaasahan, wala rin naman. Walang maaasahan. Kung mayroon man, talagang sasalain mo kung mayroon. Pero yung pagpasok po ba ng Kasi ako naman yung pagpasok po ba ng droga dati, yung pagpasok po ng droga dati sa inyo, napigilan niyo po yun? Napigilan, tol. Kung mayroon man, nahuhuli at maliliit na lang. Normal na lang yun eh. May mamatitigas ang ulo. Minsan basta mayroon din, pero maliliit, hindi katulad nung katulad nung hopya-hopya nila. Yun lang ang nakita doon eh. Malay natin yung sinasabi nyong pagpasok ng live na baka. Alam naman natin yung mga sindikato, kahit pakatao, pwede nilang ilagay sa loob ng tiyan yung mga diamonds or
drugs din, di ba? Yun ba kaya? Nakakatayin din mamaya? Eh di inoperahan din, baka linagyan din, baka lang. Opinion ko lang din. Pwede yun. Kasi yung tungkol doon sa Oo, sinasabi nila yung sa hopya, etc. Ay anong tingin nyo dito? Yung droga ay nakakapasok or nagluluto na sa loob? Anong posibilidad doon? Kasi nabanggit to ni Sa tingin ko tol, talagang garapalan lang na pinapasok nila, inaalaw nila Angie at ni Katapang yan. Kasi nga sabi ko, yung nagkawalaan ng mga drug lords, sino ba yun? Sina Aguho. Drug lords mga yun eh. Ano bang mga kalaban ko? Di ba? Mga drug lords, ang daming nasagasaan dyan, drug lords. Pero kung tatanungin mo lang naman yung mga ordinaryo dyan, ng mga PDL, kakampi ko yan eh. Pero dahil ang namumuno dyan, ang naghari-harian ay sila, kahit pa si Jose Rizal, aaminin nila. Ituturo ka na ikaw ang pumatay, lahat aaminin nila yan. In due time, lalabas ang katotohanan. At salamat sa inyong lahat nga, sabi ko, at hindi kayo nagsasawa, Banateros, brothers, at yung iba pa na mga vloggers na nagsusupport sa akin. At sana nga, sabi ko, grabe itong gobyerno ngayon. Grabe. Grabe, garapalan na garapalan. Sir, yung solusyon daw ni ni Katapang na additional budget para daw matigil na itong pagpasok ng droga sa Bilibid. Ano masasabi niyo po doon? Hindi naman yung additional na budget ang solusyon sa sa pagpigil sa pagpasok ng droga. Ang additional fund na yan ay pagpapatayo lang ng kulungan, ng additional kulungan. Pero yung sabihin para ma-prevent yung pagpasok ng droga, kagaguhan. Hanggat nandyan si Katapang, hanggat nandyan si Angie, putang ina. Kahit pa ilang daang libong bilyon ng pundo dyan, pasok pa rin ng droga. Basta nandyan sila. Kasama na si Buying dyan. Sir, ano naman po masasabi niyo doon sa Kalapate? Ano, tol? Ano masasabi niyo doon sa Kalapate? Tol, lumang tugtugin na yan. BJMP pa lang kami, talagang bawal ang Kalapati sa jail. Totoo yun, pero putang ina. Na yan eh. Kung baga, wala na yan. Panis na na yan, tugtugin kasi nung kami yan. Nung dinimolish namin yung mga kubol na yan, kasama yung mga Kalapati pinagbabaril namin. Pasensya na kung may mga lovers dito ng Kalapati, pero nagagamit kasi yung Kalapati, ay papauwi yan sa dalaw nila. Nakalusot, umuwi. Ngayon dahil namamahay yan, pag pinalipad, babalik sa kulungan yan. So, pakunti-kunting droga yon, palusot lang nila, pero hindi bulto-bulto. Kaya nung nagka-demolition kami noon, pinagbabaril namin, inubos namin ang Kalapati. Shotgun. Coach Oli. Patungkol dito sa sa mga dito sa droga alam naman natin na kayo'y lalo-lalo na si former President PRRD galit sa droga, punta na tayo doon, Oo kayo naman. ba alam ko nilagay kayo diyan dahil sa ganung kadahilanan na nilagay kayo dati diyan. Ngayon ba ano masasabi nyo? Dapat ba ituloy ito laban dito? War on drugs? Dapat talaga tuloy-tuloy yan. Kasi nga, yung 6 years na term noon ni PRRD ay kulang pa. Kasi andyan pa naman yung mga narco-politics, di ba? Nandyan pa yung mga putang inang mga drug lords sa kakulong. Ngayon, nasaan sila? Hindi naglalaro sila ngayon. Nawawala sila, biglang lilitaw, putang ina. Sundutin ko na. Ano, tol? Sundutin ko na yung tanong, General Bantag, kasi marami ho ang nagsasabi sa amin na baka pwede nyo namang sabihan si General Bantag na baka gusto niyang tumakbo sa Senado sa 2025. Actually, sa totoo lang, first time lang po namin uli ito sa inyo mababanggit dahil mukhang yung tao na talaga medyo nagsisisi dahil nagpatuloy itong droga. Kaya nga nila parang sinasabi, baka naman pwedeng sabihan daw namin kayo. Ano ho ba masasabi nyo ho tungkol ho dito? Wala ho ba kayong plano? Tol, bakit medyo garbal yung question mo pero ko yung pagtakbo sa Senate ba ganon? Oo. Kasi pinapasabi ng mga followers ninyo na baka daw pwedeng konsideran yung tumakbo sa Senado para may pagpatuloy ang laban sa droga. Tol, lang maisasagot ko dyan, nababasa ko nga maraming nagsasabing ganyan sa mga subscribers ninyong lahat.
Kung hindi man, marami rin akong nakakausap na sinasabi nilang tumakbo daw si Bantag sa Senado. Ang sagot ko naman palagi, putang ina, wala akong pera. Paano ka mananalo niyan? Sinasabi pa nga nila may Smartmatic, di ba? Anong laban ko? May Smartmatic, walang pera. Wala tol eh. Kahit pa i-push ng mga subscriber ninyo, mga supporters natin, kung may Smartmatic sigurong medyo kaduda-duda, kasi putang ina, kontrolado nila lahat. Wala tayong kapag-asa eh. Pero siguro naman, sabi ko nga noon, nung nandun pa nga si late Tommy Abile, sabi ko kung gusto talaga ninyo ako, sabi ko, iboto nyo ako, itulungan nyo ako, wala yung wag kayo kasing yung maging wise kayo, kung bayaran kayo, di bayaran kayo, tanggapin ninyo, pero iboto talaga ninyo, yung alam ninyong makakatulong sa inyo. Kaso yun nga lang, talo ako dahil wala akong pera nga, sabi ko. Kung Pero wala si Pangulong Duterte din, walang pera dati. Pero nanalo ng landslide po. Ayaw niyo po bang subukan? Hindi kasi ako marunong sa politics, hindi ko alam kung pwede yung ganyan. Basta ang naririnig ko, yung kailangan mo ng pera pag tumakbo ka daw, hindi lang 50 million, pag 50 million talo ka, 150, kulang pa, 200 siguro. Saan naman tayo kukuha ng ganon? Di ba? Pero kung siguro sabi mo nga, Banat Bay, kung talagang gusto ng tao naman yan, siguro kung talagang majority, hindi na nila kayang dayain. Gusto ko rin. Siguro. Dahil nga sa nakikita ko, walang bihira lang ngayon ang may bayag na lumaban sa kagarapalan ng kagaguhan ngayon. Buti nga nandyan pa kayong naglalabas, putang ina, kung wala, puro walang bayag eh. Di naman sa babae kasi walang bayag talaga sila. Pero yung sinasabi ko, walang tumatayo na lumaban sa kabuktutan eh. Pwede siguro Nakita sir, nila, ang dami namang smuggling. Pwede siguro sir, utang na lang tayo Nakita kay nyo, Angie Bautista. baka meron siya, mautangan Kulang natin. baka. Maaari kasi putang ina. Pinapatawa mo ako, Banat Bay ah. Kaya maraming ako natatawa rin ako sa'yo pag pinapanood kita eh. Hindi kasi medyo seryoso tayo Maraming ngayon. pera yun, hindi tayo pautangin ni Angie Bautista tol, hindi. Eto, kung sakali lang naman po, pag bigyan ho ng pagpapala ng ating Panginoon na kayo ay maging senador, halimbawa, ano ho ang talagang ipaglalaban nyo dyan? Droga ba talaga ang ipaglalaban nyo pagdating sa Senado? Number 1 talaga tol yan. Kasi dyan nanggagaling nga yung isang nakita mo naman kung sa interview ni PRRD noon, magiging narco-politics na talaga itong narco-state na tayo, sabi niya kung hindi siya pumasok. Kung hindi nagtrabaho mga tauhan niya, di ko naman sasabing ako yon. Pero sa pangkalahatang trabaho ng mga tauhan ni PRRD, kung hindi man naubos yan, at least siguro ayoko nang kung ilang percentage ang nawala. Pero alam naman ninyo yon, naging peaceful ang mamamayan noon. Yung rekto noon na takot ang mga taong maglakad, naging matapang na yung mga tao noon. Na-embolden yung mga tao noon eh. Kasi pag nagsumbong ka sa pulis, huhuliin talaga yung mga suspect, yung mga culprits. Ngayon, kapag nagsumbong yata yung victim, baka siya panghuliin eh. Putang ina eh, di ba? Hindi naman sinasabi kong kasi nga sabi ko, putang ina, kung walang bayag itong inuupo nila, sinong paniniwalaan mo? Itong kapulisan, majority dyan talagang nagtatrabaho. Mga EFP nagtatrabaho. Pero paano kung ilagay mo yung hepe dyan? Hindi kayang tablahin. Halit karang si Boeing eh. Nagtatrabaho yung mga prosecutors. Biglang pasukan ka ng ganong Secretary of Justice. Tatablahin mo yung secretary mo? Kapalit ng Kaya nga sabi ko, ang lumalaban lang dyan, yung mga may bayag. Katulad ninyo, may bayag na lumalaban. Kailangan dito, may bayag. Wala eh. Wala. Ay, nako. Nakakalungkot dahil nga. Sige po. Pero mayroon pa naman, marami pa naman. Sabi ko nga, andyan sina kung Akop, kung Busita, kung Abante, kung Rehencia, marami pa
Hindi lang kasali sa ano eh. Hindi lang kasali sa committee yon. Pero marami. Hindi lang mga mga politician. Marami rin naman eh. Mga private citizens. Marami. Katulad ninyo, lumalaban nga kayo eh, di ba? Sana kayo, kung gago kayo, nandyan pa ba kayo? Hindi eh. Lumalaban din kayo sa kagaguhan ng mga nakaupo ngayon na gago. Kaya kayo nandyan. Kaya nga bilib ako sa inyo. Sabi ko, di man ninyo ako nakikitang nagsasaludo. Kita ba? Saludo ako sa inyo, Banateros brothers, at sa lahat ng naglalabas ng katotohanan, ng karapalang kabuktutan, putang inang smuggling doon, bribing doon, anak ng teteng, wala na. DOJ gago, wala. Saan pupuntang mga tao? Sabi, sa Mindanao na nga eh, di ba? Linabas naman ito ni Jojo de Guzman. Nagkakagulo na sa Mindanao ang MNLF. Sabi ng isang matandang komandor pa doon, liar, sinungaling si BBM na. Sinasabi niya doon. Pati si sabi niya, ikaw Secretary Galvez, ginanon pa. Sabi ko nga eh, kung lahat ng ilalagay ay kaya nilang hawakan dahil sa pera, sa Congress, nang namumuno dyan si Romualdez. Pinsan din niya. Wala na eh. Ang inaasahan natin si BBM eh. Pero mayroon ba? Wala eh. Wala sa nakikita natin. Anong iniintay? Magkagulo? Magkagulo sa Mindanao? Magkagulo kung saan-saan? Para ano? Baka yan, baka lang naman. Opinion ko lang. Talagang sinasadya, magkagulo na para magdeklara ng martial law. Ano ko lang naman, medyo guni-guni ko lang yun. Pero bakit nakita nyo? Wala eh. Hindi siya lumulutang, hindi siya nagsasalita. Gumugulo eh. Magulo na. Gumugulo ang Pilipinas, Mindanao. Bakit natotolerate yung ganon? Diba? Dapat i-prevent yung kaguluhan. Hindi. Bakit? Baka mag-escalate pa to. Sinasadya ba ito? Sinasadya bang maging pipi? Sinasadya bang maging bingi? Diba? Ano pa yun? Bulag? Diba? Sinasadya bang maging malamya? Nabasa ko lang sa comment yung abbreviation na yan. Sinasabi ko lang din naman. Sana wag naman. Mhm. So, DG, yung iyong 3 taong panunungkulan diyan sa Bureau of Corrections, since ikaw yung nilagay ni PRD diyan, ever doon sa 3 years or after nung iyong panunungkulan, sa bagay, hindi ka pala natapos dahil sabi mo tinrabaho ka eh. Pero yung Medyo duration, naputol sorry, yung mo. Ha? so yung duration ng 3 taon na stint mo diyan sa 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 Bucor, ikaw ba nakausap ni PRD, binigyan ka ba niya ng commendation kahit verbal, kayong dalawa lang? Natuwa ba siya sa trabahong ginawa mo diyan sa Bucor? Tol, ayoko nga ako mismo ang magsabi, pero nandun naman sa video ng SMNI yon linabas. At baka sabihin nila nagbubuhat ako ng bangko. Pwede naman ninyong i-attach siguro doon yung video during sa birthday ni Pastor Kibuloy na kunento niya ako doon sa birthday na yon ni kasagsagan sa birthday ni Pastor Kibuloy. Kaya mismong nung magsalita siya para sa birthday ni Pastor Kibuloy, ay sinama niya ako doon. DG Bantag, meron po ba kayong mga komento patungkol pa sa ibang mga bagay naman sa mga nangyayari sa lipunan tulad sa paglaki ng presyo o pagtaas ng presyo ng bigas at kung ano-ano pa? Meron po ba kayong komento? At kahit po siguro, alamin din natin kung meron kayong komento tungkol po dun sa sinabi ni Mayor Magalong na yung tindi ng korupsyon pataasan ng pataas ngayon ng percentage na kinukuha ng mga kongresista natin. Meron ho ba kayong alam o may gusto kayong sabihin tungkol ho dito? May tol, sasagutin ko yan, pero alam mo, hindi naman talaga kasi ako yung personal kong nasaksihan yung mga interest na sinasabing binibigay. Naririnig ko lang ang ganitong porsyento ang binibigay, tapos biglang lumaki na, naririnig ko rin yon. Dati, kung baga, ganito ang porsyento lang. Tapos ngayon, tumaas. Sa mga kaibigan ko rin na nakakakwentuhan ko patungkol dyan sa mga kontratang yan. Talagang totoo yung sinabi
ni Mayor Magalong. At kung may magagawa rin nga ako gusto ko rin siyang suportahan sa laban ni Mayor Magalong. Totoo kasi yon. Tumaas talaga ang porsyentuhan. Sir Bantag, kasi marami Oo. tayong mga subscribers na talagang napupundi na patungkol dito sa droga. Kaya nga maraming nag-aantay dito kay PRRD, no? At natatakot na sila maglakad sa kalsada gaya ng sabi nyo. At ako'y sumasang-ayon doon. Pero kayo, kung kayo naman ay mabibigyan ng pagkakataon ng tumakbo sa Senado, ano naman ang inyong maipapangako sa publiko? Kasi marami Alam mo, Tol, nagsasabi gusto kanilang tumakbo. alam mo, Tol, oo, kung talagang gusto nila talaga at sabi nga rin ni Banat Bay na kung si PRRD nga noon ay walang pera at kung magkatotoo nga na ganun din sa akin kahit walang pera ay manalo, ang hindi ako nangangako kasi mahirap mangako gagawin. Kasi ang sundalo kasi hindi nangangako gagawin niya ang makakaya niya pagdating sa pagkontra sa lahat ng bagay patungkol dito sa droga. Hindi pwede kasi itong droga na pabayaan. Ngayon Sa tingin kung niyo po ano ba man yung napabayaan? Tol, nakita mo naman paano nangyari yung inalagaan namin, nilinis namin sa Bucor. Bakit nagkaganon na ngayon? Ganun lang kasimple. Di ba ang sinasabi nila ang Bucor ang sentro ng kalakalan ng illegal na droga? Sinabi ng mga yan nung mga nakaraan pa. So nung naayos namin, bakit mayroon na naman dyan? Dapat bantayan talagang Bucor. Hindi ko sinasabing gusto kong ako magbantay doon. Ayoko. Ayoko. Pero ang sinasabi ko lang, sana hindi na retired ang ilagay dyan. Yung mga active, kumuha sa mga active na maraming mawawala sa kanila pag sila ay ginago nila ang kanilang serbisyo. Kasi mapapahiya ang pamilya nila, ang pangalan nila, ang surname nila, di ba? Apelyido nila. Ganun yun Pero itong mga retired nito, katulad ni Katapang, matagal nang retired. Nakuha na niya retirement pay niya. May pension pa. Kung ano-ano, putang ina, Katapang. Sa 44, umalis ka na dyan. Pero hindi ako babalik dyan. Hindi ako para bumalik dyan. Gusto lang kitang mawala dyan dahil gago ka putang ina mo Inayos namin. Binaboy mo. Sir Bantag, kung sakasakali kayo maging senador, ipupush niyo ho ba ang death penalty sa lalong-lalo na sa mga nagtutulak ng droga, sa mga drug lord? Alam mo, Tol, mabalik lang nung alaala ko dito kay Coach Oli. Ang sinabi niya, Sir, kapag kayo naging senador, may ano nyo ba? Parang ganun may assurance ba na parang i-pass into law mo as senator na yung mga tatakbo sa sa politics o yung magiging hahawak ng mga key position sa gobyerno ay kailangan ang requirements ay yung yung tawag nun. Drug Dapat test, hindi drug siya Hair follicle, hair yung follicle. drugs. Oo, yung ganon. I-drug test dapat kasama sa requirement na negative siya sa drug test. Hindi ko nakalimutan yon, Coach Oli. Hindi ako marami akong nalilimutan pero mga importante hindi ko nalilimutan. So kung ang sinasabi nyo yung naman, bitay, alam nyo, kung ganitong sistema ang DOJ,